Isa pa pong matinding baho ang umalingasaw. Ito po ay kumakalat na rin. Kumakalat na rin sa social media. Ganito pala talaga kademonyo ang mga Duterte. Ultimong mga kababayan nila ngayon sa Davao ay nagsasalita na. Naglalabasan na ang mga baho. Yung mga naagrabyado na itong pamilyang ito ay sigurado tayong hindi natatahimik basta-basta. Dahil nakikita nila na yung pang-aabuso ng mga Duterte nga ay mukhang hindi lang nangyayari sa Davao, kundi posibleng mangyari rin sa buong bansa. Nangyari nga sa panahon ni Digong, hindi naman kaila sa atin yan. Pero nakaka-alarma yung mga ganito Matindi pala ang ginawa na itong mga Duterte, lalo na po si Sara Duterte sa Davao. Mga magsasaka dyan sa Davao ang kanyang ipinahamak at winalang hiya. Ito ang ginawa ni VP Sara Duterte noong siya ay mayor pa ng Davao City at Pangulo ang kanyang amang si Rodrigo Duterte. Ito po ay sinare na rin ng ilan sa mga nasa social media na loyalista na iginagalang na rin naman natin. Akala ko ba para sa taong bayan ang mga Duterte? At kailan pa yan? Kailan pa kasi naging para sa bayan? Para lang po sa inyong sariling interes at kapangyarihan. Mga sakim kayo sa kapangyarihan. Mga ganid kayo sa kapangyarihan. Ganyan po ang nakikitang picture, total picture ng mga Duterte. At kung hindi mo pa yan alam, kawawa ka. Kung ikaw ay nagmamaang-maangan pa rin, mas kawawa ka dahil niloloko mo sarili mo. Ito pa lang nangyari, pinademolish mo kaming mga magsasaka dito sa Davao City kahit walang court order para tayuan ang inyong sports complex. Saan na pala napunta ang fully paid na bayad namin sa lupa namin? Hindi nabayaran ang mga lupa ng mga kawawang magsasaka sa pinatayuan at ang sports complex na ito. Naalala ko nung nanampal etong si Sara Duterte ng sheriff, ang pinakadahilan nga daw ay yung pag-demolish naman ng isang residential area anyway. Yun naman pala ay kunwari ay pinoprotektahan si Duterte, yung kanyang mga constituents, pero kabaliktaran pala, ang totoo pala niyan ay talagang mapang-abuso etong mga ito at walang pakialam sa mga ordinaryong kababayan natin. So kaya kayo, kung kayo mga taga Davao at sa tingin niyo ay naagrabyado rin kayo, sige, manahimik na lang po muna kayo. Kung kaya niyo. Dahil marami na talagang nagsasalita. Anyway, plastic kayo sa concern pa kayo sa constitution natin, unconstitutional ang ginawa niyo sa amin dito sa Davao City. Mismo di lang ito ipinakita sa media kasi controlled niyo diyan. Alam ng mamamayang Pilipino, 239 families na farmers ang affected, wala pang record o Second World War dito na kami nakatira. Saan na yung bayad sa amin? Or saan na daw ang hustisya rin dito sa Davao City? You see? Yung akalain mo na talagang lahat ng taga Davao ay blind fanatic, mukhang ito na talaga at nalalapit na ang pagbagsak ng mga Duterte dahil kahit yung kanilang mga kababayan, yung kanilang mga constituents dyan sa Davao ay naglalabasan na rin ang kanilang mga hinaing at pang-aabuso nga or ebidensya ng pang-aabuso na itong mga Duterte. Tapos sasabihin, martial law, dahil yung mga PNP daw ay lumalawak ang presence dyan sa Mindanao, nang aabuso daw ng mga taga Davao. Alam niyo yung salitang pang-aabuso, yung tipong ayaw kuno ninyo sa pang-aabuso. Pero kayo ang pinagmulan ng pang-aabuso. Ito yung mga Duterte. Good luck.